Mabuti po ang Diyos sapagkat minarapat niya na tayo po ay magkatipon para siya ay papurihan at pasalamatan. Kaya bigyan po natin siya ng masigabong palakpak. Kapag po tayo ay inimbitahan sa isang espesyal na pagdiriwang, di ba po ay ibinabagay natin ang ating damit na sinusuot. Halimbawa po, kapag kayo ay inimbitahan na magninong o magninang, ang inyo pong isusuot ay barong Tagalog o kaya ay long sleeve. Sa mga babae naman po ay Maria Clara o kaya naman po ay Filipiniana. Kapag po kayo ay inimbitahan sa pajama party, ano po ang inyong isusuot na damit? Barong Tagalog po ba? Hindi. Siyempre, pajama po. Ang damit na ating isinusuot ay binabagay natin sa ating dadaluhan na pagdiriwang. Ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba. Sunday's best po ba ang inyong kasuotan ngayon? Sunday's best does not necessarily mean expensive clothes, pero maayos at nababagay po sa banal na pagdiriwang na ito. Dahil sa banal na misa na ito, humaharap po tayo sa Diyos. Sa banal na pagdiriwang na ito, ang ating tinatanggap sa banal na komunyon ay walang iba kundi si Kristo. Hindi upang purihin ng ibang tao, kung hindi dahil sa Diyos, dahil kay Kristo, kaya tayo magdaramit ng ating Sunday's best. Amen. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Sa Ebanghelyo po ngayon ay narinig natin si Jesus ay may panibagong kwento na naman. At ano po ito? Patungkol po sa isang hari na nag-organize ng isang napaka-espesyal na piging para sa kanyang kaisa-isang anak. Pero hindi po pumunta yung mga inimbitahan na bisita na sana ay gusto ng hari. Kaya naman, inutusan po ng haring ito na imbitahan ang mga tao sa lansangan, masama at mabuti. At ang buong palasyo po ay napuno ng bisita mula sa mga lansangan. Lumabas po ang hari at hinarap ang mga bisitang iyon na nasa bulwagan ng palasyo. Ano po kaya ang suot ng haring iyon? Marahil po ay yung kanyang Sunday's best din na suot. Ano po kaya ang suot ng kanyang anak? Marahil ay mamahalin, napakagandang damit. Siguro ang suot ng anak ng haring iyon. At may napansin po ang hari. Ano po iyon? Nakita niya, magaganda ang kilay. Nagpabangs, nagpariban ng mga babae, nagpagupit ang mga lalaki. Nakita po ng hari, may isang lalaki na hindi nakasuot ng damit pangkasalan. Kumbaga po ay hindi nakasuot ng kanyang Sunday's best. At ang sabi ng hari sa kanya, kaibigan, bakit ka pumunta dito na hindi nakasuot ng damit pangkasalan? At hindi po nakaimik ang lalaking iyon. Hindi po makasagot at nanahimik lang ang lalaking iyon. Bakit? Sapagkat aminado siya na totoo ang sinasabi ng hari na hindi nga siya nakasuot ng kanyang Sunday's best para sa dakila at espesyal na okasyon na inilaan ng hari para sa lahat, para sa kanya. Kaya, pinagapos po ng hari ang lalaking iyon, kanyang kamay at mga paa ay ginapos at itinapon sa labas, doon sa kadiliman. Kaya tignan niyo po ang inyong katabi. Sunday's best po ba ang suot na iyan? At pag hindi ay baka may gumapos na po sa inyong kamay at paa at daling kayo sa kadiliman sa labas. Mga kapatid, ito po ang aking punto. Linggo-linggo ay iniimbitahan po tayo ng Diyos sa kanyang dakilang pagdiriwang na tinatawag nating banal na misa. Sa hapag ng Panginoon na ito, sa Eucharistia, atin siyang hinaharap, pinupuri,
pinapasalamatan at tinatanggap sa banal na komunyon. Hindi po ang pari, hindi ang lingkod simbahan, o ang inyong kapitbahay, o ang inyong nanay, tatay ang nag-iimbita sa inyo sa tuwing po kayo ay pupunta sa banal na misang ito. Ang nag-iimbita sa atin ay walang iba kundi si Kristo. At sa anumang oras po, saan mang lugar tayo naroroon, ay inaanyayahan pa rin tayo ni Kristo na makipagtagpo sa Kaniya sa pamamagitan ng pagninilay ng salita ng Diyos, pagninilay sa nakaraan ng inyong buhay, pagninilay sa mga pangyayari na naganap sa ating buhay, sa pamamagitan ng pagdarasal. Kaya napakaganda po na tumutugon tayo palagi sa imbitasyon na ito ng Diyos sa atin. At sa pagtugon natin at pagharap natin sa Diyos na tumatawag sa atin, maganda na ang bumabalot na kasuotan sa ating puso ay ang mga magagandang katangian. Sapagkat higit po sa damit na bumabalot sa ating katawan ay mas mahalaga ang kasuotan na bumabalot sa ating kalooban. Nababalutan po ba ang ating kalooban, ang ating puso ng katapatan, ng pagsisikap, ng pagtsatsaga sa kabila ng ating pinagdaraan ng pagsubok sa buhay? Nababalutan po ba ito ng kalinisan, ng mabuting hangarin sa ating kapwa, sa ating pamilya? Ang mga katangian po na ito ay ang Sunday's best na kasuotan ng ating kalooban. Kapag po tayo ay humaharap sa Diyos, sana po ay nababalutan ng kasuotan ng mabuting katangian ang ating puso, ang ating kaluluwa. Amen. Pero kung ang kasuotan po natin, kung ang kasuotan na bumabalot sa ating puso at kalooban ay pagkamakasarili, panlalait sa kapwa, mga biases, pagkukunwari, inggit, galit, kawalan ng tiwala sa Diyos, pang-abuso sa kapangyarihan na ipinagkatiwala sa iyo, at ano pa mang mapangit na katangian, ay baka matulad po tayo sa isang lalaki sa Ebanghelyo. Hindi po siya nakasuot, siya po ay pumasok at pumunta sa imbitasyon ng hari, pero dahil hindi po siya nakasuot ng damit pangkasalan, siya po ay hindi tinanggap ng hari at pinaalis sa banal na pagdiriwang na iyon. Sayang naman po. Handa pa naman ang kanyang Tupperware para pang Sharon. Hindi man lang siya nakapag-Sharon. Ano po kaya ang kasuotan ng hari, ng anak ng hari, para sa dakilang piging na iyon? At napagtanto ko po, pagmasdan niyo po ang suot ng anak ng hari sa krus. Sa kahubaran ng katawan ni Kristo sa krus, nababalutan ng kanyang puso ng pag-aalay ng sarili, ng pagpapatawad, ng pagtubos, ng pagmamahal sa bawat isa sa atin na kanyang iniimbitahan linggo-linggo, oras-oras. Gayun din naman po sa pagharap natin sa ating kapwa, kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya, sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, sa ating kapitbahay, sa inyong katrabaho, o sa inyong kaklase. Sana po ang kasuotang bumabalot sa ating kalooban ay katapatan at kabutihan, pagtitiwala at pag-asa. Kapag nagkasakit po si nanay bilang anak, sana po ang bumabalot sa ating puso ay pagkalinga at hindi pagkawalang pakialam sa kaniya. Kapag nagkulang si tatay o si nanay o si kuya dahil hindi maibigay ang iyong hinihingi, sana po nababalutan ng ating puso ng pangunawa sa kanila at hindi pagtatampo o pagkukumpara sa iba. Kapag kayong mag-asawa po ay may pinagdaraan ng pagsubok, sana po ang nababalot sa inyong puso ay katapatan, pagtsatsaga, pag-asa. Katapatan sa inyong sinumpaang pangako nung kayo po ay ikasal.
at hindi po yung nag-iisip na kayong mang-iwan sa isa't isa. Amen. Kapag po kayo ay nakikipag-usap sa inyong bossing sa katrabaho, nawa po nababalutan ng ating puso ng mabuting hangarin at hindi ang iyong masamang balak sa kaniya. Sa ating pagharap sa Diyos, sa ating pagharap sa ating kapwa, o sa ating pagharap mismo sa ating sarili, kapag tayo po ay nag-iisa na lang, sana po ay nababalutan ng ating kalooban ng mga mabubuting katangian, katulad ng mabuting katangian ni Kristo sa krus. Bakit? Sapagkat ito ang kasuotang nais ng Diyos na makita sa atin sa pagdalo sa banal na piging at sa bawat oras ng ating buhay. Amen.